Magandang hapon po sa atin lahat. Andito rin po si Professor Tonton Contreras sa isang na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at doon naman sa mga followers ko, syempre, Team Replay, kasama na po yung mga subscriber ko sa YouTube. Nagtataka kayo bakit ang daming hindi regular na schedule. Kahapon, Tuesday, may usapang politika. Di ba naipaliwanag ko na na nung Lunes. Tapos ngayon, ba't hapon? Kasi inabangan po natin ang impeachment trial kanina na mukhang wala namang insidenteng medyo hindi masyadong madrama. Hindi ba? Walang masyadong bangayan. Maliban lang doon sa parang overrule ni Presiding Officer Chis Escudero, si Representative Laila de Lima kasi parang nag-object na yung depensa na nagme-make na ng legal conclusions and conclusion of facts daw si Laila de Lima. So hindi siya pinatuloy. Pero other than that, nagawa naman ng prosecution na ipresenta ang ebidensya galing sa dalawang empleyado ng Land Bank. At malinaw dito na ang naging theme kanina ng testimonya ay hindi usual. Very unusual yung ganong klase ng behavior ng pag-withdraw in cash na 125 million na parang apat na beses sa isang taon na quarterly na parang sabi nga ng isang bank employee ng Land Bank, usually daw mga cheque kaya hindi sila sanay na cash. Anyway, simula pa lang ito at hindi nag-cross ang depensa. At hindi rin pumayag ang depensa na palitan yung order na magpresenta. Anyway, wala masyadong drama. So ngayon, nabigyan natin ng pansin ngayon yung isang mas madrama na kwento. Kasi di ba alam natin, di ba nasa The Hague ngayon si Sara Duterte at nagpapa-interview siya, ang dami niya sinasabi tungkol sa sa alam mo na, tungkol sa iba't ibang pangyayari sa Pilipinas, yung nilabas niya yung kanyang sama ng loob, parang ang nangyayari daw ay parang hindi mo papagkakatiwalain si Pangulong Marcos at hindi nga tinupad yung pinangako sa kanya. Apparently ay lumalabas ngayon isa sa mga usapan nila kaya daw siya napapayag dahil parang inassure ng Pangulo na araw-araw pwede siyang umuwi ng Davao. Nagamit siguro ang eroplano ng gobyerno na para bagang teka muna, ano ba siya, pinanganak na anak ba siya ng Diyos na pera ng bayan na gagastusin. Buti kung sila siyang gagastos noon Siyempre ang assumption doon dahil government airplane, di siyempre gagastusan siya na para makita lang yung mga anak niya. Bakit hindi lang yung mga anak niya papuntahin niya sa Manila, di ba? Ang gusto niya national official tapos ngayon ayaw niya na napapalayo. Tapos maya't maya siya ay labas ng labas ng bansa, hindi ba? So, parang sabi ko masyado napaka-privilege ang babaeng ito. Nakakapika talaga. Anyway, nakakapika. Parang siya rin yata yung parang ang tingin ko dito parang I think there's so much anger in her. Pero sila Yung mga si Pia Cayetano parang may hugot, si Amy Marcos hindi makamove on, di ba? Pero hindi yun ang tututukan natin. Ang tututukan natin yung tinanong siya ng isa sa mga, hindi naman reporter actually, ang nagtanong sa kanya ay isa sa mga supporters niya. Tinatanong siya tungkol sa Pax Silica. Of course, yung iba siguro hindi alam ang Pax Silica. Pero hindi ordinaryong mamamayan si Sara Duterte, Vice President siya. Dapat ang dami niyang nasasabi tungkol sa Administrasyong Marcos. Itong usapin ng Pax Silica na pinagdidebatehan sa ngayon ay hindi man lang siya nag-research. Ano ba yung Pax Silica? Kasi tinanong siya ng isang supporter niya. Akala ko journalist yung pala mga DDS ang nagtanong sa kanya. Pinahamak pa siya. Tinanong ano masasabi sa Pax Silica. Nakita mo talaga yung mukha niya. Talaga alam mong wala siyang alam. Buti inamin niya, palusot na lang, I cannot comment on that. Pero alam mo na parang mali pa nga Faxilica. Fax, as in F-O-X, F-A-X, Faxilica ito.
Ito ay isang planned project na ito ay isang proposed high-tech industrial hub na balak itayo sa New Clark City sa Tarlac. It is developed as part of the US-led PAC Silica Initiative, coinciding or integrating itself with the Luzon Economic Corridor. Ang magiging main feature nito, ito ay magiging AI and semiconductor hub designed to strengthen secure global supply chains for artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, and advanced manufacturing. So 1,600 hectares industrial zone ito sa loob ng New Clark City. At ang focus nito ay manufacturing, including semiconductor fabrication, pero meron ding data centers na tatayo dito. So ito ay isang proyekto na nagiging very hotly debated sa ngayon. Maraming mga ibinabato ditong mga criticism kasi sa ibang bansa nga daw yung mga data centers ay nire-regulate na kasi matakaw sa kuryente, matakaw sa tubig, so ano ngayon magiging impact nito sa ating kapaligiran. So sa kasalukuyan, ito ay in-announce pa lang at pinopromote pa lang ng Philippine government, but it has not yet received any regulatory approval. Ibig sabihin yan, plano. Pero balak yatang ma-finalize by November. Pero ngayon pinagtatalunan kasi ako nga mismo, although gusto ko yung ideya na tayo ay mangunguna pagdating sa AI at semiconductor at makaka-create ito ng jobs at makaka-generate ng kita para sa ating bansa, maraming dapat pag-ingatan dito. Kailangan ma-secure na hindi ito makakabawas sa supply ng ating kuryente at hindi makalid sa mataas na kuryente natin. Mataas na nga eh. Hindi ito makakabawas sa supply ng tubig lalo na sa Central Luzon na ngayon ay may mga lugar na hindi na meron ng yung Pantabangan Dam na lang sa Nueva Ecija, tuyong-tuyo na, nakikita niyo yung dating simbahan. 'Di ba? Ang Gat Dam ano na, parang natutuyo na eh. So, kailangan masiguro na merong itong hindi ito makakasama sa kalikasan at hindi rin ito makakasama sa mga tao sa paligid nito. Pero hindi ibig sabihin na tutulan na agad. Kailangan pag-aralan kung paano mababawasan o maibsan o maiiwasan ang mga negatibong mga epekto nito. Kasi sa totoo lang, every time naman na tayo mag-uunlad, every time naman meron tayong gagawin para bumuti ang buhay natin, talagang meron kapalit yan. Hindi ba? Hindi naman libre lahat eh. So ang tanong, anong gagawin natin para kung ano man yung ay ma-minimize o mas mabuti pa nga mawala. Yun ang Pax Silica. Nabanggit ni Pangulong Marcos yan sa speech niya, sinusuporta niya yan. Ako personally, I'm holding my judgment until all data are in. Kailangan pag-aralan at kailangan kung itutuloy natin ito, masiguro natin na hindi ito makakasama sa atin. Because, yun ay mga problema na pwede namang gawa ng paraan. Ngayon, tinanong si Sara Duterte, hindi niya alam ang Pax-Silica. Of course, sabi ng iba, hindi naman kailangan yung alam niya lahat. Oo nga, pero ang dami niyang kinukriticize sa gobyerno. Lahat na lang kinikriticize niya, itong napaka-controversial na proyektong ito na pinagtatalunan sa ngayon sa social media, hindi lamang siya magkaroon ng panahon para aralin. Diba? Hindi man lang siya nag-aaral. Hindi man lang siya nagtatanong-tanong. Puro biyahe. Bilang Vice President, kung gusto niya talagang, di ba ang Vice President is just a heartbeat away from the presidency? Di dapat handa ka, you should hit the ground running. Dapat alam mo lahat yan. Tapos ngayon makakita ka ng mga DDS na bakit alam ba lahat ng tao yan? Oo, pero hindi lahat ng tao Vice Presidente. Tapos biglang babalik kay Leni Robredo. Si Leni Robredo daw, hindi nga alam kung ilang isla sa Pilipinas eh. Parang sabi ko, Panginoon ko, yun na isla lang yun, no? Bilang nagkamali. Parang it's a fact of a quiz. This one is a development initiative, hindi niya alam. So, ganun ba yung matalinong tao? Di ba? Pinagkakaabala niya kasi ang kanyang paninibugho, ang kanyang galit, ang pagninira ng pamahalaan. I am not saying that this government is perfect.
She has every right to criticize it. But sana naman, bago naman bumanat, bago, hindi puro kritisismo, arali naman. Kasi okay naman, kung alam niya siguro itong Paxilica, din nabanatan niya rin ito. Siguro na-criticize niya to. Hindi naman problema kung i-criticize niya ang Paxilica eh. Kasi ako nga meron din problema nga may mga issue ako dito. Although generally sabi ko nga ang suporta ko dito naka-anchor doon sa kung mababawasan maibsan ang adverse effects nito, 'di ba? Eh ma-imagine mo kung alam to ni Sarah, then dami na siyang nasabi. Ang problema hindi niya alam. No comment nga, I cannot comment on that. Na parang hindi man to confidential. Anong dahilan kung bakit cannot comment? Hindi man to confidential, hindi naman siya bad. At saka lahat na nga lang ng ginagawa ng gobyerno, inupakan niya, ito pa. Anong cannot comment on that? Meron mo bumipigil sa kanya? Sa tingin ko wala. Di ba? Ang problema, halata namang hindi niya alam. Klaro sa mukha niya na wala siyang alam tungkol dito. Kasi nauuna ang pamumulitika, hindi inuuna ang pag-aaral. Kasi nga naman, tingnan mo, yun na lang State of the Nation address. Waste of time lang daw. Paano magiging waste of time yan? Eh, ikaw ang vice presidente, dapat inaaral mo yan, dapat pinapanood mo, dapat inaalam mo ang laman. Kasi yan ang estado ng ating kasalukuyang pamahalaan. Kahit banatan mo man siya, okay lang basta may basehan ka. Hindi mo pinapansin, hindi mo alam. Hindi. Well, no water, di ba? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko malaman kung bakit ang mga tao na enamored dito. May mga taong talagang gusto-gusto nila itong maging presidente. Siguro galit lang sila sa bayan, galit lang sila sa mga kaaway nila, mga maka Marcos, o galit sila sa mga makaleni. Kaya nalilimutan na sila may pinag-aaralan, nalilimutan na sila may, nakakaintindi, mga profesor pa nga ang iba dyan sa UP at sa Lasal, may marami akong kilala. Na-imagine ko ang tutuloy yung sarili ko. Ngayon ko naintindihan kung bakit noon ang mga kaibigan ko halos isumpa ako na sinuporta ko to. Well, ang tatay niya sinuportahan ko. Di ba sinabi ko sa inyo from the very start, hindi naman ako believe talaga dito kay Sarah. Di ba? Sadya, you may say a lot of things about the father, but the father at least knows. May lama. Ibig sabihin si Digong ganun, pero hindi mo sasabing bobo si Digong. Hindi ba? But this, you know, naiintindihan ko na kasi ganun din ang nararamdaman ko doon sa mga kaibigan, kapamilya, kakilala ko na ano bang meron si Sara Duterte? Ano pa bang katangahan ang kailangan ipakita niya? Ano ba bagang, why? Galit lang ba talaga kayo sa bayan? Galit lang ba talaga kayo sa akin? Galit lang ba talaga kayo sa mga, ano ba, galit ba kayo sa taga Mindanao ka? Kaso galit ka sa Luzon? Ganun ba? Kasi kailangan natin gamitin ang ating utak. Ganyan ba ang 80% ang score sa law? Sa bar? Kasi kung pinag-uusapan yung Paxilica, matagal mo na dapat ni-research yan sa internet o tinanong mo yung staff mo, hoy, bago kita mabato ng computer, pwede ba sabihin mo sa akin, ano ba yung Paxilica na yan? Di ba? Inaral mo naman. Kasi katulad niyan, hindi mo nawala ka sa script, di ba? Mismong supporter niya ang nagpahamak sa kanya, tinanong siya. Kasi siguro yung supporter, andun talaga yung pagsamba na alam dapat nito itong ganitong bagay. Eh hindi eh. Nabuking patuloy. Ang sabi tuloy niya, I cannot comment on that. Ang daming nasasabi tungkol sa lahat ng mga ginagawa ng Marcos administration. Sabi ko nga, okay na batikusin niya ang Paxilica kasi meron naman itong mga elemento na dapat makriticize. Pero at least alam niya dapat. Eh ngayon, wala siyang nasabi. I cannot comment on that, not because there is an embargo, not because somebody is stopping here, siya pa. It's just because she cannot comment on it because she's totally clueless. As in clueless. Anyway, hanggang yan na lang muna. Sa biyernes ulit tayo magkwentuhan.
Dito na sa isang edisyon naman ng Usapang Politika. So sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabago kong pananaw sa buhay, lalo-lalo na sa Usapang Politika. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay? Ingat-ingat po tayo lagi, lakas ng ulan. Kanina galing ako Manila, no? Umuulan-ulan na naman ngayon. Ingat po tayo sa ating kalusugan. Okay? Bawal magkasakit, mahal. Mahal ang gamot niya, mahal ang mga ospital. Di ba? Sana naman matugunan talaga ng pamahalaan ni Pangulong Marcos sa mga ganito. Marami talaga mga tao na they're just one sickness away from poverty. Ako kahit ako middle class, hindi mo ako mayaman, you know? Yung bang iisipin mo din na parang isang pag nababalitaan mo yung mga kaibigan mo na nagkaka-hospital, nagkakasakit, milyones ang binabayaran, di ba? Parang sabi ko, kawawa naman talaga yung mahirap, di ba? Pag namatay, pag nagkasakit talaga mamamatay na sa... Anyway, I'm sure aasikasuhin naman yan ng ating pamahalaan. At kung hindi nila asikasuhin, ay nararapat talaga silang batikusin. Ganun lang yun. Ni Sara Duterte, hindi na ko naman inaalis na magbatikos siya, pero huwag na, ayusin naman yan, o, di ba? Anyway, tapos na tayo, di ba? Nagpaalam na ako. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasaan man kayo naroon sa mundo, lalong-lalo na sa mga team replay. Sige na, bye for now, talk to you Friday. Ingat!